Sa aking YouTube channel. So again, my name is Von and welcome to Von TV. So kung ikaw ay bago or napadaan lamang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe. At kung ikaw naman ay subscriber na, welcome back. Alright, so guys, for today's video, medyo matagal-tagal ako nakagawa ng video content na ito. So ito, mag-start ulit tayo mag-review ng Spanish. So nandito na naman ang aking mahiwagang board, ang aking pentel pen or marker, at ang aking, bakit ba ako may hawak na ballpen? Okay, so ito mga kawan, medyo hindi tayo nakagawa ng mga videos lately about Spanish tutorial, pero sinisikap ko pa rin naman na makagawa ng ganitong content. So, para ma-share ka rin kung ano yung napag-aralan ko before. So, gusto ko lang may bahagi sa inyo mga kahawan. So, hindi po ako fluent when it comes to Spanish. So, gusto ko lang i-share yung mga natutunan ko and para na rin, syempre, parang for me, it's a review na rin. Siyempre, wala kasi ako nakakausap mga kahuwan. So, kapag wala ka nakakausap ng parehong lingwahe, kagaya nun, kunwari, Spanish, makakalimutan at makakalimutan mo siya. That's for sure. So, para din lang tayo nag-aaral ng English nung mga times na nag-aaral pa tayo. And hindi siya ganun kadali. Pero hindi din naman ganun kahirap. Depende sa determination mo kung gusto mo talaga matuto or kung gusto mo talagang maging fluent. Pero as of now, since hindi nga ako makabalik sa review, yung literal na review sa klase, tinry kong bumalik. Kaso nga, due to this pandemic, medyo nahirapan ako and the budget na rin. Siyempre kasi magbabayad ka rin doon and nahirapan ako i-balance yung mga bagay-bagay. So, due to this pandemic, kailangan mas unahin ko muna yung mga needs talaga kaysa doon sa one. So, ang ginagawa ko for now, para hindi ko siya makalimutan is nagre-review na rin lang muna ako ng sarili ko and then babasa-basa ko ng mga previous na pinag-aralan namin before paminsan-minsan kapag may time ako. So, yun. Kasi mahirap din naman na makalimutan mo lahat kasi sayang din naman, no? So, ayun mga kawan. So, without further ado, parang ang lungkot natin dito mga kawan. Huwag yung pansin niyo matawat. Nabili ko yan sa Shopee. Di ba? Mura lang yan. 60 pesos. Tapos ang tagal dumating. San linggo. Oo. may maisingit lang eh, no? So, anyway mga kawan, without further ado, let's go! Dito na tayo sa screen ito nakikita nyo na yung board and pag-aaralan natin ngayon mga kahuwan is yung mga question. Ayan, yung mga questions, alright, about you. Okay, so I hope na nakikita nyo. Okay, alright, so ano ba yung mga questions about you in Spanish or sobre ti in Spanish? Guys, nangat-ngat ni Summer ang aking eraser. So, hayaan nyo na lang akong gumamit ng tissue, mga kahuwan. Pagpasensyahan nyo na. So, mga kahuwan, so, about you, okay, in Spanish. Alright. So, eto mga kahuwan. Pag tin-translate mo siya sa salitang Espanyol, siya ay magiging sobre ti in Espanyol. Alright. So, ayan ang mga kahuwan. So, ito ang pag-uusapan natin for today's video. So, makinig tayong mabuti. Makinig tayong mabuti. Oo, tama, makinig tayong mabuti. Kasi yun lang naman ang susi natin sa, sa mga bagay na natututunan natin. Makinig tayong mabuti, mag-take notes tayo para in case na makalimutan natin ang mga bagay-bagay, ay madali nga lang po nating mababalikan kung may mga notes tayo. Alright? So, mga kahuwan, magsimula tayo sa letter B. Very basic. Very, okay? Natatawa ako sa sarili ko, okay? So, magsimula tayo sa pinaka-basic na tanong. Alright? So, ano ba yung pinaka-basic na tanong sa'yo ng isang tao? Okay? So, yun ay, what is your name? O, di ba mga kahuwan? Ito yung
pinakaunang maririnig mo sa isang tao na hindi mo pa nakikilala. Okay? So, eto tinatanong natin lagi, ano bang pangalan mo? What is your name? Okay? So, mga kahuwan, pag itin-translate mo siya sa salitang Espanyol, siya ay magiging ¿Cómo? Okay? Te llamas. Alright? So, madalas makikita niyo mga kahuwan sa mga libro or sa mga diksyonaryo, ang pagpatanong ay merong ding question mark sa unahan na nakabaliktad. Hindi ko alam kung bakit at anong ibig sabihin niyan, pero madalas ay ganito. Ayan, may ganyan, okay? Pag question, may question mark na dito na pabaliktad, meron pa dito na question mark. So, pag ganyan, alam nyo na tanong talaga yan, no? Okay, so mga kahuwan, so, pag sinabi na, what is your name? ¿Cómo te llamas? Sabi, may tilde pala ito mga kahuwan, okay? So, ayan, ¿cómo te llamas? So, mga kahuwan, pagka ganyan ang tanong sa'yo, ang magiging sagot mo, syempre, yung pangalan mo, alright? So, paano mo ba sasabihin yung pangalan mo? Diba? In English, so, sasabihin mo, my name is, let's say yung pangalan ko, my name is Von. Alright. So, ayan. Paano mo ba siya ita-translate sa salitang Espanyol naman, mga kahuwan? So, ang may ay me. So, name, siya ay magiging llamo. Okay? Si is ay es. Pwedeng wala na to, mga kahuwan. Okay? Me llamo Von. Okay? Pwede ding ang basa dito mga kahuwan ay llamo. Kasi siya ay sa alphabet kasi ni kung matatandaan nyo, kung na-discuss ko yung alphabet, ito kasing doble L na ito. Ayan. Kapag binigkas mo kasi siya ay eje, either eje, yan, or eye. Okay? So, ayan mga kahuwan. So, pwedeng sabihin mo na me llamo Von or me llamo Bon. Alright? So, ayan lang mga kahuwan. So, ayan yung sagot sa tanong na ¿Cómo te llamas? Or what is your name? So, kung nasundan nyo mga kahuwan or kung na-notes nyo, much better para hindi nyo makalimutan agad. So, next naman tayo is, syempre, ano bang kasunod ng what is your name? Syempre, nandyan lagi yung curiosity ng isang tao, no? How old are you? Alright. So, syempre, curious sila. Baby face ka, tapos magugulat na lang sila. 35 ka na pala. O kaya naman, 40 ka na. Pero hindi halata kasi baby face ka. O, di ba? Taray, sana all. Okay, so, eto no, sasabihin sa'yo, how old are you? So, pag itin-translate mo naman siya sa salitang Espanyol, si how ay magiging ¿cuántos? Okay? Alam mo, pag nagkukwenta ka ng pera, parang how many? O, di ba? Cuentas. Yun po ay pag pera naman ang pinag-uusapan. Di ba? So, itong si how ay magiging ¿cuántos? Ang old ay magiging anyos. O, di ba? Minsan sa atin, na-acquire natin tong anyos na to eh. Minsan sa atin, dito sa Tagalog na salita, di ba? O, ilang taong ka na? Diga 20 anyos. O, di ba? Parang Espanyol din siya. Ang 20 dito sa salitang Tagalog. Sa Spanish naman is 20. Hindi 20 ha. 20. Basta? Okay. So, ito namang are you ay magiging tienes. So, natatandaan nyo, bakit tienes? Kasi si you po ay second person. Ayun. Kaya pala. Okay? Kaya pala naging tienes. Kasi kung matatandaan nyo, si tienes ay second person, singular, ng salitang tener, which is to have. Alright. So, ang first person niya ay tengo. Ang second person niya ay
tienes. So, doon pala galing si tienes sa salitang tener or verb na tener. Alright? So, pag sinagot mo itong tanong na ito mga kahuan, siya ay magiging syempre, ano sagot mo? Ilang taong ka na ba? So, kunwari, ikaw ay feeling 18. Feeling 18, 10 years ago, ganyan. 28 pala, no? So, ayun mga kahuan. So, syempre, ang sagot mo ay, I am, nawawala, nahingi na ng kapalit yung ating pen. I am 20 years old. Alright, simple lang mga kahuan, di ba? So, ayan yung sagot mo sa kanya. Tanong niya sa'yo, ¿cuántos tienes años? ¿Cuántos años tienes? Sorry. Ang sasabihin mo, syempre, ang sasagot mo dun sa salitang how old are you? I am 20 years old, kung 20 years old ka na, o kung ano man ang edad mo ngayon. So, kapag titranslate mo siya sa isang Espanyol, sa salitang Espanyol, siya ay magiging yo. Tengo. Okay? So, eto siya. Ito magkasama to ha. Pwedeng walang yo, pwedeng tengo lang. Pero lagyan natin ng yo. Okay? Ayan. Yo tengo. Ilang taong ka na? 20. Okay? So, pag sinabi mong 20, siya ay magiging nawala yung N. Sorry. So, V, E, I, N, T, E. Okay? So, 20 años. Alright. So, ayan mga kahuan. So, once again, ito ang sagot sa tanong na how old are you? So, syempre, tinanong ka nung kausap mo, ang turing niya sa'yo sa second person, kaya tienes yung tanong na, ¿cuántos años tienes? So, kaya ito naman ang sagot mo. Kasi, ikaw yung sasagot sa kanya. First person naman siya ni tener. Okay? So, first person ni tener ay si tengo. Syempre, singular, kaya tengo ang ginamit mo. Kung mababalikan nyo guys yung video na tungkol kay tener, mas madali nating mauunawaan kung bakit tengo ang ginamit natin. Okay? Dahil nga tumutukoy siya sa iyong sarili, which is a first person. Okay? So mga kahuan, mag-proceed naman tayo sa kalimitan pang itinatanong about yourself or sobriety in Espanyol. Okay? So, kunwari, ang tanong naman sa'yo ay, how many siblings do you have? Okay. So, isulat ko dito mga kahuan. Ano? Ayan, wala na yatang tinta itong ating marker. Naalala nyo nung high school, pag wala ng tinta yung ballpen, yung mga marker, syempre wala tayong pambili. Tinataktak natin, no? Naniniwala tayo sa kasabihang pag tinaktak natin siya ay magkakapag-asa pa. At wala. Uy, bakit anong nangyayari? Nagdi-discuss ako dito. Wala tayong, may marker ako mga kahuan, pero permanent marker siya. So, how many, ang tsaka ng pang-erase ko, no? How many siblings do you have? Okay. So, eto. Curious na naman yung nagtatanong sa'yo. How many? Ano nga ulit si how many, mga kahuan? Tama. Siya ay magiging cuantos. Okay. So, kapag naman tinranslate mo si siblings sa salitang Espanyol, siya ay magiging hermanos. Sasabihin nyo naman, bakit hermanos? Merong hermana. Mga kahuan, kapag plural ang itinatanong, palaging maskulino yung gagamitin. Ayan, magiging, imbis na hermanas, naging hermanos. Parang general question siya, lahatan na, parang ganun, no?
Ayan. So, ¿cuántos hermanos? Siyempre, ikaw pa rin ang kinakausap. Second person pa rin ang tinatanong. So, gagamitin pa rin natin dito si tienes. Alright. So, ¿cuántos hermanos tienes? Tingnan nyo, ang haba-haba sa English, tapos pag tinranslate sa Espanyol, tatlong words lang siya. Pero pag tinranslate mo siya sa English, ay eto na ang kanyang ibig sabihin. How many siblings do you have? Oh, chismosa yung dating nung kapitbahay na nagtatanong sa'yo, no? Okay, so mga kahuwan, syempre, sasagutin mo ang tanong na yan. So, kumuha ko ng panibagong set ng tissue, mga kahuwan. So, sagutin natin ang tanong ng kapitbahay. Alright? So, how many siblings do you have? Or, ¿cuántos hermanos tienes? So, kunwari, meron kang 4 na kapatid, no? So, sasabihin mo, tengo, or sa English muna tayo, I have 4 siblings. Alright. So, 4 pala ang kapatid mo, no? Medyo masipag yung tatay mo. Charot lang. Okay, so I have 4 siblings. So, paano ba naman siya itatranslate sa salitang Espanyol? So, I have, from the word tener, first person, tengo. Okay? So, ano yung number 4 sa salitang Espanyol? Alright? 4. So, para lang na siyang Tagalog, mga kahuwan, no? Madali siyang tandaan. Tengo 4 hermanos. Okay? Ayan. So, nasagot mo na yung tanong niya. Diba? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 4 hermanos. Alright. Kung kunwari babatiin mo naman yung isang tao, meron din namang saludos or greetings. Ang salitang Espanyol, okay? So, ang greetings po ay saludos. Alright? So, kunwari, sinabihan ka ng hello. Ang hello po in Espanyol ay hola. Mga kaibigan, hindi binabanggit ang salitang ang letter H sa word na ito, okay? So, lagi niyong tatandaan kapag may letter H, hindi yan binabasa ng hola. Kayong iba kasi sabi nila, hola, hola, oh, ¿cómo estás? Hola. Hindi po siya hola. Ano to? Hola, hola. Hindi po siya hola, kung hindi hola, okay? Ayusin ko lang, mga kahuwan. Medyo pangit talaga yung marker ko. Pagpasensyahan nyo na, hayaan nyo. Dadahop tayo. Dadahop tayo ng marker. Dadahop. Alam nyo po ba yung dadahop? Bibili. Ayan. Naku, ano ba yan? Wala na talaga. Ayaw na talaga niya. Ayan. Hola. Okay. So, ayan. Hola. So, paano naman kung sinabi sa yung bye? Okay. Ayan. Si bye kasi, pwedeng ciao kung magkikita pa kayo bukas. Pero kung hindi na at matagal siyang mawawala, ay pwedeng adios. Okay? So, nakuha po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ito yung sasabihin mo kapag, kunwari, magkaklase kayo o kaya magkatrabaho kayo, sabihin mo sa kanya, ciao. Pero pagka yung matagal naman siya, kunwari mag-abroad siya o kaya nawala na siya, sabihin mo sa kanya, adios. So, parang literal na maalam ka na talaga. Okay? So, ayan. And then, mga kahuwan, ano pa ba yung mga greetings natin? Siyempre, yung greetings natin lagi sa umaga, di ba? Good morning. Okay, so meron din tayong good afternoon, pero unahin muna natin si good morning. So, mga kahuwan, kapag si good morning ang narinig nyo, siya po ay masculine. Okay? So, male siya, kaya siya ay buenos. Okay? Ayan.
Buenos dias. So, tandaan nyo, si good morning po ay lalaki. Okay? So, dumako naman tayo sa good afternoon. So, kung may good morning, syempre, meron ding good afternoon. Okay? Sulat natin dito. Good afternoon. Alright. So, pag good afternoon naman, mga kahuwan, magiging buenas. Babae na. So, babae na siya. Taray, no? May babae, may lalaki. Okay? So, may buenas tardes. Okay. Ayan, mga kahuwan. So, si good afternoon ay buenas tardes. Okay? Pero, paano naman kung nagkita kayo ng kaibigan mo ng gabi? So, syempre, ang greetings mo sa kanya ay good evening. Okay? So, paano mo naman gagamitin or ita-translate si good evening? Okay. Mga kahuwan, si good evening po ay babae din. Okay? So, tatandaan nyo na si good morning lang ang lalaki sa kanilang tatlo. Alright? So, isipin nyo na magkakabait sila. At uniko iho, si good morning. Kaya naging buenos. Para mas madaling tandaan, mga kahuwan. Okay? Sorry. Good night. Good evening or good night. Ayan. Pwede naman. Okay. So, ito naman, kapag tinranslate mo sa salitang Espanyol ay magiging buenas noches. Okay. So, ayun mga kahuwan. So, nadadagdagan naman ang nadadagdagan yung mga kaalaman natin. Okay. So, kung gusto nyo mag-take notes, okay lang naman sa akin. Mas maganda nga yun para masamahan nyo ako mag-review at para may matutunan din kayo kahit konti. Ano? So, kung may naiituro ba akong maganda sa inyo. Okay? So, mga kahuwan, ano pa ba? Good day. Sorry. Good day. Minsan, ginagamit din yun, di ba? Good day. Lalo na kapag nagki-create ng mga email o kaya may calls ka. Ayan, good day. Paano ba yung good day? Siya naman ay magiging, naalala nyo yung mga nganta? Buen dia. Okay? So, ayan siya mga kahuwan. So, kung magtataka kayo, bakit hindi buenos? Bakit hindi buenas? Hirap explain, pero hindi ko rin Charot lang. Okay, so ayan, buen dia siya kapag good day. So, pinaiksing version ng buenas at buenos ay buen. Okay? Hindi mo naman pwedeng sabihin buenos dia. Kasi solo lang siya, okay? Hindi mo naman pwedeng sabihin buen dias. Ano to, lugar? Charot lang. Pinapatawa ko lang kayo mga kahuwan. Okay? So, may isa pa pala. Kunwari, sa greetings kasama din to eh. How are you? Uy, kamusta ka na ba? Kumusta ka ba? Kumusta ka na ba? Kumusta na ba siya? Napapakanta na tayo dito mga kahuwan. Ano? So, kunwari tinanong ka, how are you? Paano ba yan sa salitang Espanyol? Siya ay magiging, it's either ¿cómo estás? Pwede rin namang ¿qué tal? Mas formal ito mga kahuwan, okay? Okay. So, dalawa lang yan. ¿Cómo estás or ¿qué tal? Pero ito yung pinaka-common na ginagamit mga kahuwan kasi siya ang pinaka-formal na version ni how are you. Alright? So, paano pag tinanong ka ng how are you, mga kahuwan? Ano ba ang isasagot mo? Okay ka lang ba? Hindi ka ba okay? So, kapag tinanong ka ng salitang how are you or ng greetings na how are you or question na how are you, syempre, wag na nating pahirapin. Sabihin mo na lang, I am good. At kapag tinranslate mo siya sa salitang Espanyol, ay simple lamang mga kahuwan. So, sasabihin mo lang, estoy
Bien. Ito yung pinakasimpleng sagot, mga kahuwan. Pero kung gusto mo naman ay bongga yung sagot mo, pwede mong sabihin genial, phenomenal. Phenomenal. Ayan, pwede mo ring sabihin na um, parang genial kasi parang great. I am great, parang ganan. Okay? So, ayan yung mga kalimitang sagot sa tanong na how are you, mga kahuwan, or como estas. Or pwede mo din namang sabihin kapag kunwari may sakit ka, ayun, pwede rin siya yung isagot mo sa iyong kausap, okay? So, ano pa ba? Syempre, hindi mawawala yung thank you. Eto, alam na alam nyo to, very, very common. Siya ay gracias. Thank you, ganyan. Okay, gracias. O, dahil nag-thank you siya sa'yo, may sagot siya. Okay? May sagot ka. Nag-thank you ka, may sagot naman siya sa'yo. Welcome. Okay. So, pag sinabing you're welcome, ito pag itinranslate ay de nada. Pero pag sinabing welcome, parang welcome sa isang lugar, iba po ang ibig sabihin nun, ha? Ayun po ay parang bienvenido, parang ganun. Oo, kung hindi ako nagkakamali. Pagpasensyahan nyo na, mga kahuwan, sinabi ko sa inyo, paalala ko nga, hindi ako fluent, pero may mga bagay pa rin naman ako naaalala kahit papaano, alright? So, ayan, at dahil sinagot kanya ng you're welcome, magkikita kayo bukas, sasabihin mo sa kanya, see you tomorrow. Alright. See you? Galing ko mag-connect ng mga bagay-bagay, ano. Nagsimula sa salamat, nag-welcome, at nagkita bukas. Diba? See you tomorrow. Alright. So, ano ba yan? Pag tinranslate mo sa salitang Espanyol, siya ay magiging hasta, ano si tomorrow? Mga kahuwan, sino makakahula? Okay, bibigay ko na. Mañana. Alright. Hasta mañana. See you tomorrow. Okay. Pero pag sinabi mo, see you soon, kunwari, nagpunta sa, kunwari, nag-day off kayo, no? So, see you soon. Or, kunwari, pauwi na siya, galing sa ibang lugar. Sasabihin mo sa kanya, see you soon. Yan. So, kilig na kilig naman yung sinabihan mo nito. Okay, so sasabihin mo sa kanya ay hasta. Again, mga kahuwan, hindi binibigkas ang letter H sa salitang Espanyol. So, siya ay magiging hasta pronto. O, diba? Wala na ba tayo nakakalimutan, mga kahuwan? Okay. Paano naman pag sinabi mo sa kanya na please? Kunwari, may pinapakisuyo ka na sasabihin mo sa kanya, please. Okay. So, ang please, mga kahuwan, siguro may idea na kayo. Pangit na nung pen ko. Siya ay por favor. Okay. Kung may thank you, merong sorry. Ano naman si sorry? Favorite ko to. Lo siento. O, diba? So, ayun, mga kahuwan, sana may natutunan kayo for today's video, and wag niyong kalimutang mag-like and subscribe dito sa ating YouTube channel. And mga kahuwan, salamat sa palaging pagsubaybay sa Von TV. Kung nagustuhan mo ang video na to, wag mong kalimutang mag-like and subscribe at i-hit ang ang bell icon down below para lagi ka nga pong updated sa mga YouTube videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. So again, mga kahuwan, mag-ingat tayo palagi. Stay home, stay safe, at paalam!